Sa mga kinakain araw-araw, ang karne na nabibili sa mga pamilihan ay madalas kaysa hindi ay ginagamitan na ng kemikal upang lalong tumaba bago katayin. Sa ganon ay mas maganda ang kita ng mga nag-aalaga. Sa demonstrasyong ito ay makikita natin ang karne ng baboy na idinaan sa ozonizer upang malaman natin ang mga acid wastes, fats at toxin na nakapaloob dito bago natin lutuin at kainin. Ang mga bula ay ang mga nadeposito sa nasabing karne na maaring magdulot ng sakit sa atin. Sa pamamagitan ng 30 minutes na paggamit ng ozonizer, ay tinatanggal nito ang malaking bahagi ng lason na ito. Bilang patunay ay ang resulta ng test na ginawa ng DOST sa salmonella ay nagkaroon ng 95.34% bacterial kill pagkatapos gamitan ng ozonizer. Sa gulay naman, bukod sa pagtanggal ng mga toxin o lason dulot ng mga na-spray na mga chemical ay nagbibigay din ng energy at iba yung sigla sa nalalanta ng pechay. Pagkatapos gamitin ng ozonizer ng 30 minutes ay makikita natin ang muling kasiglahan o freshness ng pechay na ito. Patunay lamang na binibigyan din kahit ang mga halaman sa pamamagitan ng ozonization ng nutrients na kailangan upang ito ay sumigla. Nirerekomenda ang pag-o-ozonize sa ating mga gulay at prutas bago ipasok sa ref. Isunod ang pag-ozonate sa mga isda upang manatili itong sariwa. Sa ginawang test ng Department of Science and Technology, ang tap water ay naging pH 8.45 pagkatapos ng 15 minutes na exposure sa ozonizer. Bilang air purifier, ay 97.77% bacterial kill rate. At sa elimination ng coliform sa 1 litro ng polluted water, nagkaroon ng 99.99% reduction after 15 minutes of exposure sa ozonizer. Ozonizer, air, water, and food sanitizer. Ozonizer, air, water, and food sanitizer. Now, you are wiser.